Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman po ang nag-iisa ninyong Mama Mia and syempre, panibagong kwento na naman ang ating pagsasaluhan ngayong araw. Kwentong pwedeng makapagbigay ng aral sa inyong lahat. Pwede rin kwentong makapagpasaya, makaka-inspire, o di kaya naman ay kwentong nakakainis. Kung ano ang kwento natin ngayong araw, yan po ang ating aabangan. Pero bago ang lahat, nais ko munang magpasalamat sa lahat ng ating mga bagong subscribers. Tumaas po ang ating subscribers every day. Tumataas siya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Naway nagugustuhan nyo ang inahandog nating kwento dito araw-araw. Araw-araw po sisikapin naming mag-upload dito sa ating YouTube channel nang sa ganoon ay meron naman kayong mapakinggan sa tuwing kayo ay walang magawa sa buhay o sinasama nyo kapag kayo ay may ginagawa, mga trabaho o kung ano-ano paman. Natutuwa ako at meron pong mga nai-inspire, meron pong mga humuhugot ng lakas, humuhugot ng inspirasyon mula sa mga kwentong ating ibinabahagi. And para magpasalamat sa inyong lahat, susubukan ko pong basahin ang lahat ng inyong mga pa-shoutout sa comment section. Hello po sa lahat ng mga OFW sa may Hong Kong. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sabi niya, Ilocanang Chinita, nagsisilbing energizer raw ang arte-arte, ang ating YouTube channel at ang ating mga kwento sa kanya araw-araw. Hello po sa mga taga Isabela and syempre sa mga taga Makilala North Cotabato. Sa lahat ng mga taga Cebu, maraming salamat po. And syempre yung mga taga Kuwait na mga OFW natin, maraming salamat. Sa mga taga Singapore, thank you so much. Sa mga taga Qatar, sa mga taga local lang, San Mateo Rizal, pero always pa rin nakikinig. Hello po. Mary Wynn Zell Channel, maraming salamat. And syempre sa lahat ng mga meron daw mag-asawa na na-inspire sa isang kwento at mas lalo pa raw nilang minahal ang isa't isa. Sana all. Ayan, hello po sa kay Talia from Saudi. Maraming salamat. And syempre from Faye Flores of Caloocan. Thank you so much, Faye, sa iyong pakikinig. And syempre sa pag-subscribe na rin, I assume na nakasubscribe ka ha. And sa lahat ng mga nasa China ngayon at nagtatrabaho, nagbabakasyon, hello po sa inyong lahat. And syempre kay Moonchild, maraming thank you sa lahat ng mga nakikinig. Ayon, parang pang teleserye raw yung mga inihahandog nating kwento. Well, ang tunay na buhay naman talaga ng tao ay parang pang teleserye. Maraming mga pagsubok na pagdadaanan, maraming mga bagay na ang akala natin ay hindi natin malalagpasan, pero sa awa ng Diyos at sa tulong ng oras ay nalalagpasan pa rin natin. Hello kay Maria Fe Herodias. Maraming thank you sa iyong pakikinig. And syempre kay Jeboy Palaboy. Kanina meron yung lalaki, hindi ko alam kung sino, nakalimutan ko yung pangalan. Pasensya na po kuya, mag-comment ka po ulit. Araw-araw siya nagko-comment pero araw-araw ko rin nakakalimutang basahin yung comment niya, nawawala kasi. Hello kay Mike Vincent Pascual. Maraming thank you sa'yo at nakikinig ka. Sa lahat ng mga lalaki po, na-amaze po ako at nakikinig kayo dito sa ating kwento. Ang akala ko, pag ganitong klase ng mga content, mga babae yung mga listeners natin. Pero meron pala tayong mga listeners na mga lalaki. Thank you so much. Hello sa mga taga Iloilo, kay Josie Vina, thank you very much. And kay Angie and Lenny, maraming salamat po sa South Cotabato. And birthday daw niya ngayong 27, Divina Gresola. Happy birthday. Ayun. Ngayong Saturday yung birthday niya, pero ma-upload ito ng hindi pa abot ng Saturday. So advance happy birthday sa'yo. And syempre, hello kay Joas Seriaot. Maraming salamat sa mga taga Baras, Rizal. Thank you so much po sa inyong pakikinig. Shelo Nava from Bulacan. Thank you, Shelo. And kay Joanne Bello Celio, maraming salamat. And sa lahat ng mga hindi ko nabasa, pasensya na po, mag-comment po kayo sa susunod nating kwento at susubukan ko po, gagawin ko po ang lahat na mabasa ko ang mga comments ninyo. Kay Flora, hello po. Sa lahat ng mga taga Florida, malamig daw doon ngayon. Hello sa inyo. Okay lang na malamig ang panahon, basta wag lang lalamig ang damdamin. Yun naman ang importante. Anyways po, kayo po ba,
Dumating po ba sa punto ng buhay niyo na parang nagsasawa na kayo sa isang bagay na paulit-ulit na lang na nangyayari sa inyong buhay? At dahil sa pagsasawang yun ay nakakagawa ka ng isang bagay na paulit-ulit mo pa rin palang pagsisisihan. Ating pakinggan ang kwento ni Froilan dito lamang po sa paborito ninyong programa, ang Dear Mama Mia. Hindi mo raw makukuha at maaabot ang isang bagay kung hindi ka kikilos para dito. Dapat daw lumaban ka. Dapat daw maging agresibo ka para makuha mo ang mga bagay na magpapaligaya sa'yo. Pero paano kung ang bagay na magpapaligaya sa'yo ay ang bagay pala na magiging dahilan para makasagasa ka ng ibang tao? Paano kung may masasaktan ka para maangkin lang ang kaligayahang sinasabi mo? Gagawin mo pa rin ba ang lahat para lumigaya? O magpapaubaya ka na lang para sa iba? Dear Mama Mia, magandang araw sa'yo. Isa po ako sa mga libu-libo niyong tagapakinig araw-araw sa iyong YouTube channel. Itago mo na lang ako sa pangalang Froilan. Isang lalaki na ngayon ay labis na nagsisisi sa mga desisyong ginawa ko sa aking buhay. Mama Mia, hindi naman po ako galing sa mahirap na pamilya. Hindi rin kami mayaman. Kumbaga, nasa sakto lang po ang kinalakihan kong pamilya. Masaya ang pamilyang kinalakihan ko, Mama Mia. Meron akong nanay at mapagmahal na tatay. Meron rin akong mga kapatid. Actually, ako ang bunso sa aming 6 na magkakapatid, Mama Mia. Kaya naman, siguro, ay nagagawa ko lahat ng gusto ko kasi nga bunso. Mahal na mahal ako ng pamilya ko. Pero ako, Mama Mia, may isang tao po akong labis na minamahal. Itago na po natin siya sa pangalang Elena. Si Elena, Mama Mia, ay nakilala ko nung first year high school pa lamang ako. Siyempre, sa bayan na ako noon nag-aaral, kaya mas marami ng mga tao o estudyante doon. Isa si Elena sa mga bagong mukha na nakita ko. Mama Mia, unang kita ko pa lamang kay Elena ay masasabi ko nang nagkagusto kaagad ako sa kanya. Hindi naman siya sobrang kagandahan, pero nagliliwanag po ang kanyang kaputian at para bang idinuduyan ako sa ulap sa tuwing nakikita ko siyang ngumingiti. Unang araw ko pa lang siyang nakita ay crush na crush ko na agad siya. Pero pinigilan ko ang sarili ko dahil si Elena, Mama Mia, ay na-belong po siya sa top section. Samantalang ako ay average student lang kaya hindi pinalad na maging kaklase siya. Pero kahit na ganun, Mama Mia, ay masaya pa rin ako kapag nakikita ko si Elena sa araw-araw. Actually, ang pinakapaborito kong lahat ay tuwing recess. Kasi minsan ay nakakasabay ko siyang pumupunta ng kantin. At kung hindi naman siya umaalis sa kanyang upuan, ay pinagmamasdan ko na lang siya mula sa malayo habang dumadaan ako sa classroom nila. Mama Mia, si Elena po ang naging inspirasyon ko sa aking pag-aaral. Maganda po kasi talaga siya para sa akin. At isa pa, ang pinaka-attracted ako sa kanya, Mama Mia, ay ang angkin niyang talino. Hindi man siya ang pinakamatalino sa klase, pero isa po siya sa laging nagtatop. Kaya naman, Mama Mia, naisip ko talaga noon na parang wala akong tsansa kay Elena. Paano ba naman kasi magkakagusto ang isang katulad niya sa isang katulad ko na hindi man lang pinalad na makapasok sa top section? Kaya naman, Mama Mia, ginawa ko po talaga siyang inspirasyon. Araw-gabi ay nag-aaral ako nang sa ganon ay pagka second year ay pwede na akong malipat sa top section. Mama Mia, kinakansyawan na nga ako ng mga kapatid ko. Ano raw ba ang nakain ko at bakit bigla-bigla na lang akong nagsipag sa pag-aaral nung tumungtong ng high school? Sa elementarya kasi talaga, Mama Mia, ay hindi niyo ako mapapagawa ng kahit na anong assignments o project. Inaasahan ko ang mga kapatid ko na gumagawa noon para sa akin. Kasi nga ako ang bunso, ako ang kanilang baby, kaya naman lahat ng hilingin ko ay ginagawa nila.
Pero nung nasa high school na ako, Mama Mia, at nakilala ko si Elena, ay nagbago ang lahat. Gusto ko na maging matalino rin ako katulad niya. Wala kasi akong ibang naiisip na paraan para magpapansin sa kanya noon. Mama Mia, totoo nga talaga na ang pag-aaral ay nadadaan talaga sa sipag at tiyaga. Kahit na hindi ka masyadong matalino, kapag masipag at matyaga kang mag-aral, ay makakamit mo rin ang gusto mo. Nung mag-second year na kami, Mama Mia, ay naswertehan po ako na umabot ang average grade ko sa requirement para makapasok ka sa top section. Kahit na nawala na sa akin ang mga kaibigan ko mula first year ay ayos lang. Pwede naman akong gumawa ng mga panibagong kaibigan. Pwede naman akong magkipagkilala sa mga tao na nasa first section. At doon nga, Mama Mia, nung nag-top section na ako, doon ay nakilala ko na ng lubusan si Elena. Swerte pa na naging magkatabi kami sa upuan dahil magkasunod lang ang apelyido naming dalawa. Masayang masaya ako, Mama Mia. Dahil kahit na hindi ko napilitin, ay may rason na ako para kausapin siya sa araw-araw. Minsan ay sinasadya ko talaga na hindi magsulat ng mga notes nang sa ganun pagkatapos ng klase ay may rason ako para kausapin siya. Hinihiram ko ang notes niya, Mama Mia. Siya nga pala, napakagaling din ni Elena pagdating sa mathematics. Doon naman bobo ang lolo nyo. Kaya naman, Mama Mia, hindi na ako nahihiya na nagpapaturo ako sa kanya araw-araw. Matyaga naman akong tinuturuan ni Elena. At dahil doon ay naging malapit kami sa isa't isa. Mas lalo ko pang pinagpursigihan ang pag-aaral ko. Okay na kahit hindi ako masali sa mga honor list, Mama Mia. Ang importante ay top section pa rin ako sa susunod na taon. At yun nga ang nangyari. Nag-third year kami nang nasa top section pa rin ako at close na kami masyado noon ni Elena. Mama Mia, acquaintance party namin noon nung bigla kong inaya si Elena na kung pwede ko ba siyang maisayaw. Akala ko kasi ay upbeat ang magiging music. Pero nung nasa dance floor na kami ay bigla na lang pong naging sweet yung music na pinatugtog ng DJ. Kinakabahan man ako pero nawala ang lahat ng yun nung makita ko ng matamis na ngiti sa mga labi ni Elena. Inabot niya sa akin ang kamay niya kaya naman kinuha ko yun. Inilagay ko sa aking lieg ang dalawa niyang kamay habang ako naman ay pasimple ngunit nanginginig na nilagay ang dalawa kong kamay sa kanyang bewang. At habang unti-unti, Mama Mia, ay gumagalaw kami sa saliw ng matamis na tugtog na yun ay para bang idinuduyan ako sa alapaap. Masayang masaya ako noon, Mama Mia. Napakaswerte ko naman talaga. At mula nga noon ay hindi ko na tinantanan pa si Elena. Araw-araw ko na siya na hinahatid sa bahay nila. Pero Mama Mia, meron pong ayaw sa akin. Yun po ay ang papa ni Elena. Magkabarangay lang kasi kami ni Elena, Mama Mia, at ang aming mga ama ay mortal na magkalaban pagdating sa politiko ng aming barangay. Ilang beses kasing parehong tumakbong barangay captain ng mga papa namin, pero pareho naman silang natatalo. Ilang beses din, Mama Mia, na sila-silang dalawa lang din ang nagsisiraan sa isa't isa. Hindi naman kami masyadong magkapit-bahay ni Elena. Pero ewan ko ba? Sa hindi ko malamang dahilan, Mama Mia, ay parang may galit ang mga papa namin sa isa't isa. Pero kahit na ganoon ay hindi pa rin yun nakahadlang sa hangarin ko na ligawan ng babaeng gustong gusto ko. Dahil nga magkatabi kami sa upuan ay madali lang sa akin na gawin yon. Hanggang sa isang araw ay sinagot na nga ako ni Elena. Pero ang sabi niya, Mama Mia, ay hindi pa raw siya pwedeng mag-boyfriend. Ayaw lang daw niya talaga na hindi ako sagutin dahil baka magkagusto ako sa iba. Mama Mia, masayang masaya po ang puso ko nung araw na yon. Pakiramdam ko ay mahal na mahal talaga ako ni Elena na kaya niyang suwayin maging ang utos ng kaniyang mga magulang para sa akin. Kahit na bawal pa siyang mag-boyfriend ay sinagot niya ako.
Kaya naman, naisip namin noon na isikreto na lang muna ang aming relasyon maging sa aming mga kaibigan at kaklase. Natatakot kasi kami Mama Mia na baka may makapagsabi sa aming mga magulang tungkol sa aming relasyon. Kung ayaw ng papa ni Elena sa akin ay ayaw rin naman ng mga magulang ko kay Elena. Ang sabi nila ay baka raw nagmana si Elena sa kanyang papa na matabilang dila at mahilig manira ng kapwa. Mama Mia, kahit anong sabihin pa ng mga magulang ko ay hindi na ako noon nakinig sa kanila. Sinabi ko na lang na magkaklase lang kami ni Elena. Pero ang hindi nila alam ay kami talagang dalawa. Mama Mia, masaya naman ang naging relasyon namin pero mahirap. Mahirap po dahil panakaw lang kami kung maghawak kamay. Panakaw lang din kung halikan ko siya sa pisngi. Ayaw kasi talaga namin na may makaalam dahil kapag may ibang nakaalam, may posibilidad na malalaman na rin ito ng aming mga magulang. Kaya naman Mama Mia, pinilit naming iwasan ni Elena ang isa't isa kapag nasa school kaming dalawa. Kapag Sabado naman, ay umaalis ako ng bahay at sinasabi ko na may group project kami o di kaya naman ay group practice para makasama ko si Elena. Ang ginagawa namin Mama Mia ay umaalis kami sa lugar namin. Doon kami sa ibang lugar kung saan ay walang masyadong nakakakilala sa amin. O minsan ay nagmumall kami Mama Mia at nanonood ng sine. Madilim kasi talaga sa sinihan kaya walang masyadong makakakilala sa amin kung sakali mang may makakita sa amin. Mama Mia, naging ganon ang relasyon naming dalawa ni Elena hanggang sa sumapit na kami sa college. Kahit magkaiba na ang kurso naming dalawa dahil magkaiba ang pinakuhang kurso sa amin ng aming mga magulang, ay ayos lang. Nangako kami sa isa't isa Mama Mia na kahit na anong mangyari ay walang iwanan. Kahit na marami ang humadlang sa aming relasyon ay paninindigan namin kung ano ang meron sa aming dalawa. Mama Mia, mas naging masaya kami nung college dahil nga malayo na mula sa aming barangay ang university na aming pinasukan. Pero alam pa rin namin na may mga mata kami sa bawat sulok ng university na yun. Una ay ang mga kuya at ate ko. Pangalawa, yung mga pinsan at kapatid naman ni Elena. Alam namin Mama Mia na merong nakamasid sa bawat kilos namin. Kaya naman, amin talaga yung inilihim sa lahat. Mahirap dahil ang gusto kong gawin noon Mama Mia ay ipagsigawan sa mundo na ako ang maswerteng lalaking nakabihag sa puso ni Elena. Mama Mia, ang akala ko nga ay panghabang buhay na magtatago kaming dalawa ni Elena sa aming relasyon. Dahil napakarami na naming mga trials and challenges na hinarap. Pero isang araw Mama Mia, nag-anunsyo po ang papa ko na magiging kapartido niya raw ang papa ni Elena sa susunod na eleksyon. Gulat na gulat talaga ako noon. Sino ba ang nagpaubaya sa kanila? Sino ba ang tatakbong kapitan at yung isa ay tatakbo namang kagawad? Mama Mia, yun pala ay silang dalawa ang tatakbo bilang kagawad sa iisang partido. Ang sabi kasi ng papa ko ay baka wala raw sa pagiging kapitan ang kanyang swerte. Yun din siguro ang naiisip ng papa ni Elena. Nung una ay hindi pa talaga sila masyadong bati. Parang nagpaplastikan lang sila. Pero nung pareho na silang nanalo, Mama Mia, ay para bang naging mabait na rin sila sa isa't isa. Doon na rin nagsimula ang kanilang pagkakaibigan dahil lagi silang napapartner sa bawat project na meron ng barangay. At dahil nga naging magkaibigan na ang aming mga ama, Mama Mia, kami rin naman ni Elena ay unti-unti nang lumalabas na marami ang nakakakita sa amin. Hanggang sa isang araw ay pinatawag ako ng papa ko. Tinanong niya sa akin kung kaano-ano ko raw ba si Elena. May nakakita raw kasi sa amin na magkasama kami at magkahawak kamay habang pumapasok sa isang mall. Doon Mama Mia, inamin ko na kay papa na matagal na kaming magkarelasyon ni Elena. Matagal ko nang mahal
ang anak ng mortal niyang kaaway dati. Tumawa ang papa ko. Humingi siya ng paumanhin dahil kailangan pa raw naming magtago ni Elena dahil sa hindi nila pagkakaunawaan ng papa nito. Pero ngayon na ayos na raw sila ay magiging maayos na rin daw ang aming relasyon ni Elena. Kinabukasan nung magkita kami ni Elena ay kakaiba ang ngiti sa kanyang mga labi. Oo Mama Mia, nabihag ako ni Elena sa kanyang mga ngiti pero kakaiba nung araw na yon. Para bang may labis na sigla. At nung tanungin ko siya ay pareho pala kami. May basbas na mula sa aming mga ama ang relasyon naming dalawa. Hanggang sa makagraduate na nga kami ng college. Okay na po kami sa bawat partido ng aming pamilya. Finally, Mama Mia, after almost 7 years, mula nung magkarelasyon kaming dalawa, sa wakas ay tinanggap na rin ng aming mga pamilya kung ano man ang meron sa amin ni Elena. Pero Mama Mia, naninibago po ako sa pakiramdam na yon. Oo, gustong-gusto ko na hindi na kami nagtatago pero parang nakakapanibago. Parang may nawala. Siguro nga yun yung excitement sa pagtatago naming dalawa. Oo, masaya naman kaming dalawa ni Elena. Pero pareho naming alam na may nagbago sa aming relasyon. Pero hindi na namin yon ininda, Mama Mia. Ang ginawa na lang namin ay enjoy kung anong freedom ang meron sa amin ngayon. Sabay rin kami ni Elena na naghanap ng trabaho pero natanggap kami sa magkaibang kumpanya. Magkaiba rin kasi talaga ang kurso namin. Kaya naman, hindi nakatakataka na hindi kami natatanggap sa iisang kumpanya. Naging masaya ako at plinano na namin agad ni Elena ang magiging future naming dalawa. Siguro nga dahil high school pa lang ay kami na Mama Mia, kaya naman nung graduate kami, lahat ng plano po ay nakalatag na. Nandoon yung dapat maghanap kami ng trabaho na may stable na sweldo. At pagkatapos ng ilang taon ay mag-iipon kami tapos magpapakasal na. Mama Mia, sinunod naman namin ni Elena ang lahat ng nasa plano namin. 4 na taon din kaming nagtrabaho nang walang humpay, Mama Mia, para mabuo na namin ang pinapangarap naming bahay. Hindi man yun malaki, pero okay na rin. At nung nagkabahay na kami, Mama Mia, ay bumili na rin ako ng singsing at nag-propose na ng kasal kay Elena. Hindi naman niya ako binigo dahil laking-laki ang ngiti niya nung sinagot niya ako ng oo nung tanungin ko siya kung pakakasal ba siya sa akin. Mama Mia, mabilis pong sumang-ayon ang aming mga pamilya sa kasal naming dalawa ni Elena. Kaya naman wala na pong naging problema sa amin. Masayang-masaya ako nung araw na yon. Nung araw na ikinasal ako sa babaeng pinangarap ko mula pa nung high school. Akala ko, Mama Mia, ay magtutuloy-tuloy na ang lahat. Akala ko ay magiging masaya na kaming dalawa. Masaya naman kami nung mag-boyfriend at girlfriend pa lamang kami. Wala namang naging problema sa amin. Masaya naman ang relasyon namin. Pero ang problema, Mama Mia, ay para bang may nagbago. May nadidiskubre po akong mga ugali ni Elena na hindi ko alam nung una. Masyado siyang perfectionist lalo na pagdating sa bahay. Kailangan pagkagising namin, dapat bumangon na agad. Hindi na pwedeng humihiga pa pero gising na. Pagkabangon, dapat agad asikasuhin ang kama. Pagkatapos ay mag-toothbrush, pagkatapos ay maglinis na ng buong bahay bago maghanda ng almusal. Ganun na ganun si Elena, Mama Mia. Masyadong disciplinarian. Samantalang ako dahil nga bunso ako, Mama Mia, ay sanay na sanay po talaga ako na halos wala akong ginagawang gawaing bahay. Nung una naman, nung bago kaming kasal ay ayos lang sa akin yon. Pero habang tumatagal ay lumalala po si Elena. Kahit konting mali ko lang, Mama Mia, ay nagagalit na agad siya. Yung hindi ko lang mailagay sa saktong pwesto ang baso ay galit na agad siya. Kapag hindi ko lang nahugasan ang pinagkainan ko kapag mag-isa lang akong kumakain ay nagagalit ka agad siya.
Mama mia, marami pang bagay ang unti-unti kong nadidiskubre tungkol sa asawa ko. Mga bagay na nakakainis. Isa pa sa kinakainis ko kay Elena, Mama Mia, ay lagi niyang gusto na magkasama kami tuwing dinner. Kaya naman kahit naka-overtime siya sa trabaho ay kailangan ko siyang hintayin. At kahit naman ako ang mag-overtime, Mama Mia, ay hinihintay niya ako. Isa pa sa kinagagalit ko ay ayaw na ayaw talaga ni Elena na sumasama ako sa mga katrabaho ko na mag-inom tuwing Friday. Nung mag-girlfriend-boyfriend pa lamang kami, Mama Mia, ay hindi naman niya ako pinagbabawalan. Pero nagtaka talaga ako kung bakit ganun na lang siya ngayon. Para bang naging nanay ko na siya. Para bang nawala ng spark sa aming dalawa. Lahat na lang ng gagawin ko ay dinidikta niya sa akin. Parang wala na akong sariling isip. Mama Mia, hindi ko na malaya na lahat pala ng reklamo na meron ako para sa asawa ko ay naipon ng naipon. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay wala na lang akong pakialam kahit ano pang sabihin niya. Kahit magbubunga nga pa siya sa akin, sa buong araw ay wala na akong pake. Mama Mia, hindi ko yun naintindihan na nakaka-frustrate pala yun kay Elena. Siguro nga may mali rin ako dahil hindi ko siya kinausap ng maayos. May mali rin ako dahil hinayaan ko siya ng ilang buwan na gano'n ang sistema namin. Mama Mia, lumipas ang mga taon na gano'n pa rin kaming dalawa ni Elena. Hanggang sa nabuntis ko na siya. At nung nagbuntis siya, Mama Mia, ay mas lalo pa siyang lumala. Napaka-demanding. Ang daming arte. Ang sabi ng mama ko ay pagbigyan ko raw dahil ganun daw talaga kapag buntis. Dumadaan talaga sa maraming hormonal change ang katawan ng babae. Pero paano ko yun maintindihan noon? Hindi naman ako babae, Mama Mia. Kami namang mga lalaki ay hindi dumadaan sa ganon. Kaya hindi ko maintindihan kapag lagi siyang nagagalit o bigla-bigla na lang siyang naiinis sa akin. At ang kinagagalit ko pa, Mama Mia, yung bigla-bigla na lang siyang umiiyak ng walang dahilan. Kahit konting palabas sa TV na may medyo emosyonal na scene, Mama Mia, ay umiiyak na agad siya. Hindi lang basta iyak, hindi lang yung iyak na tahimik at tumutulo ang luha, kundi humahagulgul talaga siya. Ako naman, kahit may trabaho pa, ay pinipilit ko ang sarili ko na pakalmahin siya. Mama Mia, nakakainis na yung ugali niyang yun. Hanggang sa naging 7 buwan na ang kanyang tiyan. Doon ay unti-unti na siyang bumalik sa normal, pero Mama Mia, unti-unti naman na mas nadadagdagan ang trabaho ko sa bahay. Hindi na kasi siya makakilos ng maayos. Ang sabi niya, yun daw ang role ko bilang kanyang asawa. Maging kapag may mahulog siyang barya sa sahig, kailangan pa niya akong tawagin kahit nasa labas ako ng bahay para ako ang pumulot. Nakakainis, di ba? Hindi ko alam kung hanggang kailan ako magtitiis sa ganon. Mama Mia, dahil nga inis na inis ako kay Elena isang araw, dahil kahit yung mga pinagkainan niya ay ako pa ang pinaghugas niya, ay umalis ako ng bahay nang hindi ako nagpapaalam sa kanya. Ang sabi ko ay may bibilhin lang ako sa labas, pero ilang oras akong nawala. Ang ginawa ko ay inaya ko ang mga kaibigan ko na pareho pang mga walang asawa para uminom. Yung mga may asawa na kasi, Mama Mia, ay hindi na rin sumasama sa akin dahil pinagbabawalan din sila ng misis nila. Meron akong 2 kaibigan. Sila po ay bachelor pa rin. Kaya naman sila ang inaya ko na uminom. Ang hindi ko alam ay may mga isinama pala silang chicks dun sa inuman. Mama Mia, dun ko nga nakilala si Vicky. Kaibigan nung chick ng isa kong kaibigan. 3 din kasi ang chicks na dinala nila para tig-iisa raw kami. Nung una ay parang naasiwa ako dahil hindi naman ako sanay na may ibang babae akong nakakainuman. Hindi rin ako sanay, Mama Mia, na may ibang babaeng kumukuha ng atensyon ko maliban sa asawa ko. Pero ang hindi ko alam ay nakaka-excite pala ang ganon. Lalo na si Vicky.
Mama Mia, sexy po si Vicky. Hindi masyadong payat pero hindi rin naman tabain. Saktong-sakto lang ang proportion ng kanyang katawan. Mula sa kanyang dibdib hanggang sa kanyang likuran. Mama Mia, maganda rin si Vicky. Matangos ang kanyang ilong at nangungusap ang kanyang mga mata. Pero mas maganda pa rin ngumiti ang asawa ko sa kanya. Kaya lang nung mga panahon na yun dahil sa inis ko sa asawa ko ay pinipilit ko siyang kalimutan. Ang sinabi ko ay mag-e-enjoy lang ako kasama ang mga kaibigan ko at mga bagong kakilala. Pero nung unti-unti Mama Mia na nakakainom na kami ay parang nag-partner-partner na kaming anim. Si Vicky ang naging kapartner ko. Mama Mia, bumubulong-bulong na siya sa akin. Halatang nakainom na dahil namumula na ang kanyang muka. Ako naman ay kinikilig sa mga bulong niya. Kinikilig ako sa tuwing nararamdaman ko ang hininga niya sa aking tenga. Kung ano ang ginagawa ni Vicky sa akin ay yun din ang ginagawa ko sa kanya. Pinabulong-bulong din. Hanggang sa matapos na kami ng inuman. Mama Mia, umuwi na ako ng bahay. Pero ang hindi ko alam ay sinave pala ni Vicky ang cellphone number niya sa cellphone ko. Nung makauwi ako ay bunganga agad ng asawa ko ang naabutan ko. Hindi lang basta bunganga kundi umiiyak pa siya habang nagbubunganga sa akin. Mag-aalas 12 na noon ng madaling araw. Wala talagang sinasantong oras tong asawa ko. Wala siyang pakialam kahit marinig siya ng mga kapitbahay namin. Basta ang gusto niya ay mailabas niya ang kanyang galit sa akin. Kaya naman nilagpasan ko lang siya at pumasok agad ako ng kwarto at natulog. Nagising pa ako Mama Mia dahil pinaghahampas niya ako kung saan daw ako nanggaling at bakit amoy chiko daw ako. Pero hindi ko siya pinapansin. Nang sabi ko matulog na siya at bukas na kami mag-usap. Pinilit kong matulog pero hindi rin ako nakatulog Mama Mia dahil rinig na rinig ko ang paghikbi ng asawa ko. Nakakainis. Kaya naman, lumabas ako ng kwarto at sa sala ako natulog. Kinabukasan Mama Mia ay maagang nagising ang asawa ko. Pumunta ako ng kusina at humingi ng kape pero hindi niya ako pinansin. Tiningnan ko kung may naluto na siyang almusal pero wala. Kumakain lang siya ng pandesal. At nung tignan ko ang supot ay wala na ring laman. Inubos niya. Siguro nagalit talaga siya sa akin kaya yun ang ginawa niya. Well, wala naman akong pake. Pwede naman akong magluto ng sarili ko. Kaya naman pumunta ako sa ref, binuksan yun at kumuha ng 2 itlog at pinagluto ko ang sarili ko ng almusal. Nung matapos na akong mag-almusal Mama Mia ay hinugasan ko na ang pinggan. Gulat na gulat ako pagkatapos kong maghugas dahil pagkalingon ko ay nasa likuran ko na pala ang asawa ko at pinagmamasdan ang ginagawa ko. Para siyang warden na kailangan na disiplinahin ang kanyang preso. Pwede na ba tayong mag-usap ngayon, Froilan? Tanong niya sa akin. Ano namang pag-uusapan natin? Ano ang pag-uusapan natin? Yung ginawa mo kagabi, saan ka nang galing? Di ba sabi mo may bibilhin ka lang sa labas? Ilang oras kang nawala? 5 oras, Froilan, hindi ka bumalik. Saan ka nang galing at bakit amoy alak ka nung umuwi ka? Alam mo naman palang amoy alak, edi galing ako sa inuman. Pamemelo-supo ko sa kanya, Mama Mia. Nagalit siya agad at tumaas ang boses niya. Doon ay hindi na rin kami nagkaintindihan at nag-away lang din kami. At dahil nga sa pag-aaway namin Mama Mia ay pumasok ako ng banyo. Nilak ko yun at nag-CR ako. Nung bigla ay may nag-text sa akin. Nung buksan ko yun Mama Mia ay nakarehistro yun sa pangalang Vicky. Bigla Mama Mia ay kinilig ako sa message niya. Doon nagsimula ang lahat. Sa pasimpleng text-text namin, hanggang sa pasimple na rin kaming nagtatawagan lalo na tuwing gabi kapag tulog na ang asawa ko. Hanggang sa mga tawagan na yun, Mama Mia, ay nauwi na sa pag-aaya niyang magkita kami.
Noong una ay kasama pa ang mga kaibigan niya at mga kaibigan ko na kainuman namin. Pero habang tumatagal ay unti-unti pong nalalagasan ang aming grupo hanggang sa kami na lang dalawang natitira. May mga araw, Mama Mia, na nag-iinuman din kami. May mga araw na kami lang dalawa. Mama Mia, isang gabi, habang nag-iinuman kami ay titig na titig sa akin si Vicky. Tinanong ko siya kung ano ba ang problema niya. Sabi niya, alam ko raw ba na may gusto siya sa akin matagal na. Tumawa na lang ako, Mama Mia, at ikinubli ko doon ang kilig na nararamdaman ko. Bigla kong inangat ang kamay ko at pinakita ko sa kanyang singsing ko. Ano naman ngayon kung may asawa ka? Okay lang naman sa akin maging pangalawa, sabi ni Vicky. Pagkasabi niyang yun, Mama Mia, ay para bang tumaas ang libido ko sa aking katawan. Bigla-bigla ko siyang hinalikan at gumanti rin naman siya ng halik sa akin. Pagkatapos naming maghalikan ay pumara agad ako ng taxi at pumunta sa pinakamalapit na motel na nandoon. Mama Mia, nasa pintuan pa lang kami ng motel ay inaangkin ko na si Vicky. Tinatanggal ko na ang mga saplot niya kahit hindi pa kami nakakapasok sa loob. At nung makapasok na nga kami sa loob ay grabe ang bakbakan na nangyari sa aming dalawa. Para kaming uhaw na uhaw sa isa't isa. Well, ako, Mama Mia, uhaw na uhaw talaga dahil mag-iilang buwan na akong walang aksyon pagdating sa kama. Mula kasi nung mag-5 buwan, ang tiyan ng asawa ko ay hindi na siya nagpapagalaw sa akin. Sumasakit daw kasi yung kanya kapag ginagalaw ko siya, Mama Mia. Kaya naman naipon lahat ng pagnanasa ko. At nailabas ko yun lahat kay Vicky. At mula nga noon, Mama Mia, ay nagkaroon na kami ng lihim na relasyon ni Vicky. Ayos lang naman sa akin. Masaya nga eh. Hindi naman nagde-demand ng oras si Vicky. Isa pa, Mama Mia, meron na akong stress reliever kapag nasistress ako sa asawa ko. Hanggang sa dumating na ang araw na nanganak na si Elena. At mula nga nung mga nakangasawa ko, Mama Mia, ay parang nabawasan na rin ang atensyon niya sa akin. Mas okay na rin yun para hindi niya ako masyadong napapansin at hindi niya ako masyadong napapagalitan. Mama Mia, lahat ng atensyon ng asawa ko ay nasa anak na naming dalawa. Kaya naman mas naging malaya pa kaming dalawa ni Vicky na gawin ang lahat ng gusto namin. Meron yung nakakapagbakasyon kami, Mama Mia. Nagrerenta kami ng sasakyan para walang makakakilala sa amin. Hindi namin ginagamit ang sasakyan ni Vicky dahil baka may makakita sa amin at baka maihatid pa ang chismis na yon sa asawa ko. Kung saan-saan kami napupunta. At kapag nagrerenta kami ng sasakyan, Mama Mia, kung saan kami abutan, doon namin ginagawa ang aming kahalayan. Masaya, nakaka-excite. Ito ang nawalang pakiramdam sa akin mula nung naging legal kaming dalawa ni Elena sa aming mga magulang. Nawala yung excitement ng pagtatago ng relasyon. Kaya naman, Mama Mia, hindi ko po naiwasan na maibaling na kay Vicky ang lahat ng atensyon ko na dapat ay sa asawa ko binibigay. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan, hindi ko na malayan na nagdududa na pala sa akin ang asawa ko. Ang buong akala ko kasi, Mama Mia, ay nakabantay at nakafocus lang si Elena sa anak namin. Ang hindi ko alam ay may nararamdaman na palang kakaiba ang asawa ko. Meron na pala siyang mga nakikita na mga bagay na nakakaligtaan kong itago sa kanya dahil masyado na akong naging kampante. Hanggang sa isang araw ay kinumpronta na ako ni Elena. Froilan, may babae ka ba? Pagkatanong niya noon ay nabilaukan talaga ako ng sarili kong laway. At para wag mahalata ay naggalit-galitan ako. Ano? Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Bakit bigla-bigla ka na lang namimintang? Pagkasabi ko noon, Mama Mia, ay sinampal niya sa mukha ko ang ilang resibo. Doon ay nakita ko ang mga resibo ng motel. Hindi ko pala yun natanggal sa bulsa ko, Mama Mia.
Nakalimutan ko na minsan pala ay naglalaba ang asawa ko kapag ayaw niyang magpa-laundry sa iba. Mama Mia, dahil sa mga nakita niya ay wala na rin po akong naging lusot pa. Inamin ko na sa kanyang totoo. Pero sinisi ko siya. Hindi ako pumayag na ako ang may mali sa naging kasalanan ko. Sinisi ko ang ugali niya, Mama Mia. Sinisi ko ang pagiging demanding niya, ang pagiging controlling niya. Ang totoo niyan, Mama Mia, naiisip ko nga noon na yun naman talaga siguro ang rason ko kung bakit ako nang ngaliwa, kung bakit ako natukso sa iba. Nung inamin ko lahat ng kasalanan ko ay umiyak ng umiyak ang asawa ko. Napaupo siya sa sahig habang umiiyak sa harapan ko. Froilan, paano mo nagawa sa akin to? May anak tayo, Froilan. Bakit ka ganyan? Tanong niya sa akin. Pasensya ka na. Kasalanan mo rin naman eh. Kung sana hindi ka nagbago nung tayo pa ay magka-jowa, sana ay hindi ako ganito. Sana ay hindi ako nakakita ng bago. At saka tingnan mo nga yung itsura mo. Pinabayaan mo na ang sarili mo. Ang taba-taba mo na. Sa totoo lang, nawawalan na ako ng gana sa'yo eh. Hindi mo ba nahahalata ni hindi na kita sinisipingan? Kasi nga ayoko na sa'yo. Walang pakundangan kung sabi. Mama Mia, kitang-kita ko po kung paano nasaktan ng asawa ko. Siya pa mismo ang nagsabi sa akin, Mama Mia, na ayusin namin ang aming relasyon. Natanggap niyang natukso lang ako basta tapusin ko na kung anong meron sa amin ng babae ko. Kakalimutan niya raw ang lahat. Handa raw siyang patawarin ako, Mama Mia, at bigyan ng isa pang pagkakataon. Pero hindi ko yun ginawa. Sinabi ko sa kanya na wala na akong magagawa pa dahil hindi ko na siya mahal. Ni ang pagkagusto ko sa kanya ay nawala na. Si Vicky na ang gusto ko. Iiwan ko na siya at ang anak namin. Mama Mia, tinakot pa niya ako na ipapakulong niya ako kapag ginawa ko yon. Pero hindi ako natakot. Alam ko kasi ang asawa ko, Mama Mia, hanggang bibig lang naman yon. Ayaw na ayaw niya na nae-eskandalo ang kanyang pamilya. Kaya alam ko hanggat maaari ay poprotektahan niya ang kaniyang sarili. Kaya alam ko na hindi niya yun gagawin. Pagkatapos nga naming mag-away, dalawa ay nag-alsabalutan agad ako. Kinuha ko lahat ng damit ko sa aming cabinet. Nung papaalis na ako, Mama Mia, ay nakita ko pa ang anak namin sa crib. Umiiyak ito. Para bang nararamdaman niya na iiwan ko na sila ng mama niya. Pinuntahan ko ang anak ko at binulungan ko siya na humihingi ako ng tawad. Na balang araw kapag nagmamahal na siya ay maiintindihan niya rin ang gagawin ko. Mama Mia, sinubukan pa akong pigilan ni Elena. Niyakap pa niya ako, pero tinanggal ko ang mga kamay niya sa pagkakayakap niya sa akin. Mama Mia, ayoko na talaga. Desidido na talaga ako noon na iwan siya para kay Vicky. Kaya naman, dali-dali akong tumawag ng taxi at sumakay na roon. Nag-check-in muna ako sa isang hotel at tinawagan ko si Vicky para papuntahin doon. Masayang-masaya naman si Vicky sa mga nangyayari. Ang sabi niya, Mama Mia, sa wakas ay natauhan na rin ako. Kaya naman daw siya naghihintay sa akin dahil alam daw talaga niya, Mama Mia, na siya ang pipiliin ko sa huli. Ramdam niya raw na ako ay may labis na pagmamahal sa kanya. Ilang beses na rin daw kasi na inuuna ko ang damdamin niya kesa sa damdamin ng sarili kong asawa. Ilang beses daw kasi na mas inuuna ko siyang kasama sa tuwing may mahahalagang bagay na sineselebrate sa buhay ko. Tama naman siya, Mama Mia. Siguro nga, noon pa lang ay minamahal ko na si Vicky. Noon pa lang ay nawala na talaga ako ng amor kay Elena. Pagkatapos ng gabing yun, Mama Mia, ay nagsama na kaming dalawa ni Vicky sa kanyang apartment.
Wala na kaming pakialam kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Wala na kaming pake kung huhusgahan man kami. Mama Mia, 3 araw matapos kaming mag-live-in ni Vicky ay tumatawag po sa akin ang mga kapatid ko. Hindi ko sila sinasagot dahil alam ko naman, Mama Mia, na sesermonan lang nila ako at magagalit lang sila sa ginawa ko sa asawa ko. Pero ano bang pakialam nila? Hindi naman sila ang nakakaramdam ng labis na pagmamahal na nararamdaman ko para kay Vicky. Kaya naman, Mama Mia, hindi ko sila sinasagot noon. Hanggang sa makareceive ako ng text na ang papa ko raw ay sinugod sa ospital dahil inatake raw ito sa puso nung malaman ang paghihiwalay naming dalawa ni Elena. Mama Mia, agad akong pumunta sa ospital pero galit ng mama ko ang sumalubong sa akin. Sinampal niya ako, Mama Mia. Napakawalang kwenta ko raw anak at napakawalang kwenta ko raw lalaki. Hindi niya raw alam kung saan siya nagkamali sa pagpapalaki sa akin. Hindi niya raw alam kung ano ang ginawa niyang mali at bakit naging ganun daw ako. Kitang-kita ko ang labis na sakit na naramdaman ng mama ko noon. Pero pinaglaban ko si Vicky, Mama Mia. Ang sabi ko ay masyadong maaga kaming nagpakasal ni Elena. Bagay na pinagsisisihan ko dahil hindi ko pa siya masyadong nakilala. Kung sana alam ko noon ang kaniyang mga ugali, idisin sana'y hindi ko siya pinakasalan. Mama Mia, sa sinabi kong yun ay nakatanggap na naman ako muli ng panibagong sampal mula kay mama. Pati mga kapatid ko ay galit na galit sa akin. Galit sila sa ginawa ko, Mama Mia, pero wala rin naman silang nagawa pa dahil desisyon ko naman talaga ang nasunod hanggang sa huli. Nakarecover naman po ang papa ko pero hindi na ito umimik pa sa akin. Botong-boto na kasi ang papa ko noon kay Elena, Mama Mia. Kaya naman nagalit siya ng husto nung mas pinili ko si Vicky. Mama Mia, lumipas ang ilang buwan na naging masaya naman ako sa piling ni Vicky. Pero magkaiba po talaga silang dalawa ni Elena. Kung si Elena, Mama Mia, ay matinong babae, hindi umiinom at laging nasa bahay lang, iba naman itong si Vicky. Masyado siyang maraming kaibigan. Mas gusto niya nagliliwaliw, linggo-linggo, Mama Mia. Noong una ay pinapabayaan ko lang siya dahil alam ko naman na nag-e-enjoy siya kasama ang kanyang mga kaibigan. Pero habang tumatagal ay para bang wala lang sa kanya ang relasyon naming dalawa. Naisip ko noon na pagsabihan na siya sa maayos na paraan. Sinabi ko sa kanya, Mama Mia, na kung pwede bawas-bawasan niya ang pagsama niya sa kanyang mga barkada. Pero sinagot niya lang ako na bakit ko raw siya babaguhin ay ganun na siya mula pa nung magkakilala kami. Akala raw ba niya ay ayaw ko ng may mga panibagong ugali na natutuklasan mula sa aking karelasyon. Diba nga, Froilan, ang sabi mo noon? Kaya nawalan ka ng amor sa asawa mo ay dahil may mga ugali siyang hindi mo alam nung una? Ako, alam mo lahat ng ugali ko sa una pa lang. Bakit ngayon kailangan mo akong baguhin? Sabi niya sa akin. Mama Mia, unti-unti ay nakikita ko rin na parang hindi po pang matagalang babae si Vicky. Parang panandalian lamang siya. Parang pang-aliw lang. Pero wala na rin naman akong choice noon, Mama Mia, dahil siya na ang pinili kong makasama. Hanggang isang araw, habang nag-go-grocery ako dahil hindi yun magawa ni Vicky, ay nakita kong muli ang ex ko, Mama Mia. Si Elena. Kasama niya ang anak naming dalawa. Nakita ko ang laki ng pinayat niya. Bumalik ang Elena na noon ay napakaganda. Ang Elenang masiyahin at ang Elenang maaliwalas ang muka. Bumalik ang Elena na palangiti. Nung makita niya ako, ang akala ko, Mama Mia, ay iiwasan niya ako. Iiwasan ko rin sana siya dahil nahihiya ako, pero inunahan niya ako ng ngiti. Nilapitan niya ako. Froilan, kumusta ka na? Tanong niya sa akin. Eto, ayos naman. Ikaw, kumusta?
Ang anak natin, kumusta kayo? Sabi ko. Eto, ayos rin. Kahit hindi ka na nagsusustento. Pero ayos lang yun. Nakahanap naman ako ng maganda-gandang trabaho. Tsaka itong anak natin, iniiwan ko kina mama. Sila ang nagbabantay. Tuwang-tuwa nga sila dahil bibong-bibo to. Anak, say hi to papa. Sabi niya sa anak namin. Tiningnan lang ako ng bata, Mama Mia. Pero ilang saglit pa ay lumipat na ang tingin nito sa ibang tao. Hindi ko alam pero nasaktan ako nung mga panahon na yon. Para bang baliwala na ako sa anak ko. Siguro ay hindi pa niya masyadong naiintindihan ng mga nangyayari. O siguro Mama Mia ay hindi rin niya ako kilala dahil ilang buwan na rin mula nung umalis ako sa amin. Mama Mia, aayain ko pa sana si Elena na magkape na muna pero tumanggi siya. Ang sabi niya ay inaantay na raw siya ng kanyang nobyo. Doon ay nagulat ako. Nobyo? May bago ka ng boyfriend? Hindi ko mapigilang tanong sa kanya. Oo, mag-iisang buwan pa lang kami. Si Jason, yung katrabaho ko, remember? Mama Mia, kilala ko si Jason. Katrabaho yon ni Elena mula pa nung pagka-graduate niya ng college. Alam na alam ko noon pa man na may gusto sa kanya si Jason. Pero hindi ko na naiisip si Jason nung iwanan ko si Elena dahil wala na akong maisip na iba pang magkakagusto sa itsura ng asawa ko noon nung iwan ko ito. Naging kayo pala ni Jason? Sabi ko. Oo, alam mo naman si Jason, matagal na yung nanliligaw. Nung tayo palang dalawa ay nagpaparamdam na siya. Pero ngayon, nakita ko naman na sincere siya. Ay, siya nga pala. Magpa-file pala ako ng annulment para sa kasal natin ha. Gusto kasi talaga ni Jason na maikasal kami sa susunod na taon. Sabi niya sa akin. Mama Mia, doon ko naisip na para bang seryoso na talaga si Jason at Elena. Ako nga, kahit matagal na kaming nagsasama ni Vicky, hindi ko naisip na mag-file ng annulment ng kasal naming dalawa ni Elena. Pero eto si Elena, mag-iisang buwan pa lang ang relasyon nila ni Jason, pero kung magplano sila ng kasal ay para bang ang tagal-tagal na nilang dalawa. Mama Mia, hindi ko alam pero nakaramdam ako ng kirot sa dibdib ko nung malaman ko yon. Nung malaman ko ang pinaplano nilang kasal. Masakit para sa akin yon, Mama Mia. Masakit na ang babaeng inaasam ko mula pa noon. Ang babaeng naangkin ko na sana at naging aking asawa na, ngayon ay ikakasal na sa iba. Pero hindi ako papayag. Hindi ako papayag na maikasal siya sa iba. Gagawin ko ang lahat para maputol ang pinaplano niyang annulment. Mama Mia, nung makauwi ako ng bahay ay nadatnan ko na ang gulo-gulo nito. Walang ayos. Pati mga pinagkainan ay nandoon pa rin sa may lababo. Nagalit ako noon, Mama Mia, pero kanino ba ako magagalit? Wala naman si Vicky. Umalis ito. Pagkarating niya ay maayos na ang bahay dahil napilitan akong mag-ayos nito. Oy, mahal, ang galing ah. Ang ayos-ayos ng ating bahay. Sabi niya habang pasuray-suray pa sa kanyang paglalakad na halata mo talagang lasing. Saan ka ba nanggaling? Tanong ko sa kanya. Diyan lang, sa mga kaibigan ko. Alam mo naman na lagi nila akong hinahanap-hanap, hindi ba? Pagkasabi niya yun, Mama Mia, ay sinabi ko na agad sa kanya na ayoko na ng ganitong sitwasyon. Vicky, maghiwalay na tayo. Ayoko nito. Ayoko ng ganyang ugali mo. Hindi ka mapirmi ng bahay. Hindi ka katulad ng naputo lang sasabihin ko, Mama Mia, nung sinampal niya ako. Hindi katulad ng ng asawa mo? E di sige, bumalik ka dun. Bumalik ka dun sa losyang mong asawa. Wala akong pakialam sa'yo. Pagkasabi niya noon ay tinulak niya ako, Mama Mia,
at pumasok na siya sa kwarto at nahiga na hindi man lang nagbibihis. Nakatulog ito kaagad sa sobrang kalasingan. Dahil sa galit ko, Mama Mia, ay nag-alsabalutan ako. Kinuha ko lahat ng damit ko at pumunta ako sa isa kong kaibigan at doon ay naglabas ako ng sama ng loob ko. Ang kaibigang pinuntahan ko, Mama Mia, ay common friend naming dalawa ni Elena. Pagkabunta ko doon ay inalok niya ako ng maiinom. Habang nagiinuman kami ay nagkukwento ako sa kanya ng mga karanasan ko nung makasama ko si Vicky. At yung asawa niya, Mama Mia, habang papunta sa amin at may dalang pulutan, ay nakaismid sa akin. Alam mo kung anong tawag dyan, Froilan? Sabi ng asawa niya. Karma. Karma ang tawag dyan. Kasi kayong mga lalaki, ang akala nyo, nakahanap kayo ng sexy, ng mas bata, ng mas magaling sa kama. Ang akala nyo ay mas magaling na rin yung asawa. Ang akala nyo, makakapantay na yun ang asawa nyo. Alam mo ba, Froilan, na yung pinakasalan mo, yun ang binigay ng Diyos sa'yo. Pero sinayang mo. Sinayang mo dahil dyan sa kati mo. Kaya ngayon, magdusa ka. Sorry, Froilan na. Sorry, honey. Lingon niya sa asawa niya. Legal wife kasi ako. Kaya ang depensa ko ay doon kay Elena. Kaibigan ko kayong dalawa, Froilan, pero alam mo, nakita namin kung paano mawasak si Elena nung iwanan mo na lang siya bigla. Nakita namin kung paano siya nagtiis, kung paano siya umiyak. At ngayong okay na siya, please lang pakiusap naman. Hayaan mo naman siyang maging masaya. Sabi niya sabay lapag ng pulutan at umalis na rin sa aming harapan. Nung makaalis siya, Mama Mia, ay humingi ng pasensya ang kaibigan ko sa akin. Pasensya ka na, pare, ha? Ganun lang talaga ang misis ko. Pero alam mo, may point naman siya. Pare, tayong mga lalaki, dapat marunong tayong makontento eh. Akala mo ba sa akin walang lumalapit na tukso? Ang dami-dami kaya. Ewan ko ba sa ibang mga babae dyan? Bakit kung kailan kasal ka na ay dun pa lumalapit? Kung kailan may asawa ka na, dun pa nagpapakita ng motibo. Alam mo pare, minsan, parang hindi ko na rin kakayanin na umiwas sa tukso. Dahil alam mo naman, may pangit ding ugali ang misis ko. Pero lagi kong nire-remind ng sarili ko na ang asawa ko ay bigay ng Diyos sa akin. At hindi pwede na basta-basta ko na lang itong iiwanan at sasaktan dahil alam kong magagalit ang Diyos. Pagkasabi noon ng aking kaibigan, Mama Mia, doon ay hindi ko na napigilan ang sarili kong maiyak. Napakalaki pala talaga ng naging kasalanan ko sa asawa ko. Kinabukasan ay pinuntahan ko si Elena sa kanyang opisina. Pero bago pa ako makapasok ng building ay nakita ko na siyang papalabas habang nakaakbay sa kanya si Jason. Mama Mia, masayang masaya silang dalawang nag-uusap. Nagtatawanan pa sila. Kaming dalawa yun ni Elena dati. Dati ganun na ganun kaming mag-usap. Masaya, sweet sa isa't isa. Ano ba ang nagawa ko? Bakit ko ba nagawang ipagpalit ang asawa ko? Sinundan ko sila, Mama Mia, at pumunta sila sa bahay namin. Mama Mia, narinig ko pa na sumigaw ang anak ko ng papa nung makita nito si Jason. Napakasakit noon para sa akin na yung anak ko, yung sarili kong dugot laman ay iba ang tinatawag na papa. Doon ko naisip at doon ko nakita, Mama Mia, na masaya na si Elena. Na hindi ko na dapat guluhin pa ang kanyang mundo. Na hindi ko na dapat pa saktan ang babaeng nagmahal sa akin ng totoo. Umiiyak ako noon na umalis ng bahay namin nang hindi man lang nagpapakita sa kanila. Noon ay naisip ko na ibigay ang hinihingi ni Elena, Mama Mia. Nakipag-coordinate agad ako nung mag-file siya ng petition for annulment sa aming kasal.
Mama Mia, wala pang 1 taon, ay swerte pong nag-grant agad ang annulment ng kasal namin. At pagkatapos nga naming ma-annul, Mama Mia, ay nabalitaan ko na plinano na agad nila ni Jason ang kanilang kasal. Ang mga magulang ko, Mama Mia, ay naging suportado ang desisyon na yun ni Elena. Hanggang nung mga panahon kasi ay galit pa rin sa akin ang mga magulang ko dahil sa desisyong ginawa ko. Minahal talaga nila ang asawa ko, Mama Mia. Hindi ko naman sila masisi. Ako naman talaga ang gumawa ng paraan para masira ang pagsasama namin ni Elena. Sinisisi ko lang siya sa kanyang mga pagkukulang pero ang totoo niyan, hindi naman siguro siya magkakaganon kung naging mabuti rin akong asawa sa kanya. Mama Mia, sumulat po ako sa inyong programa para sana sabihin sa mga may asawa na dyan, lalo na ng mga lalaki, na huwag na nating hanapin sa ibang babae ang mga bagay na wala sa ating asawa. Huwag na nating hanapin sa ibang babae ang mga magagandang katangian na gusto natin. At lalong-lalo na huwag nating pipintasan ang ating asawa sa harap ng ibang tao. Dahil lang pintas na yun, Mama Mia, unti-unti pong magiging parang lason na sumisira sa inyong pagsasama. Unti-unti ay magkakaroon na rin ng mga tukso sa paligid mo, lalong-lalo na kung hindi ka malapit sa Diyos. Mama Mia, ay kinasal na po si Elena kay Jason at ngayon ay buntis ito sa kanilang magiging panganay na anak. Ako naman ay pinagbigyan na ni Elena na makilala ang anak ko. Oo, Mama Mia, tinatawag naman akong daddy ng anak ko, pero hindi pa rin niya magawang huwag tawaging papa si Jason. Minsan nga, Mama Mia, nararamdaman ko na parang mas mahal ng anak ko si Jason kaysa sa akin. Hindi ko naman sila masisi dahil ako itong nang iwan at ako itong umalis at lumayo sa kanila. Sana sa mga may asawang lalaki dyan ay matuto kayo mula sa karanasan ko. Ngayon, Mama Mia, heto ako at nag-iisa pa rin sa buhay. Hindi ko alam kung makakahanap pa ako ng panibagong Elena sa buhay ko. Mahal na mahal ko pa rin si Elena hanggang ngayon. Pero alam ko na hindi na pwede, Mama Mia, dahil may iba na siyang asawa. Ang mga bagay na ginagawa niya sa akin noon, ang pag-aalaga at pagmamahal, ay sa ibang lalaki na niya pinaparanas. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pagbabasa mo nitong sulat ko. Lubos na gumagalang, Froilan. Alam mo, Froilan, hindi ako natutuwa sa storya ng buhay mo. Pero natuwa ako sa advice mo sa mga kalalakihan na nanonood sa ating YouTube channel. Wala pong asawang perpekto. Wala pong kasal na perpekto. Walang pagsasama na perpekto. Yung akala mong mga perpektong couple, mga couple na masaya, mga couple na naglalambingan, hindi po yan dahil perpekto ang kanilang pagsasama o perpekto ang kanilang relasyon. Yun po ay dahil pareho nilang wino-work out na maging maayos sila sa kabila ng kanilang mga imperfections. Ang tao kasing totoo at tunay na nagmamahal ay hindi po laging tumitingin sa mga mali at pagkukulang ng kanilang partner sa buhay. May narinig kasi akong sermon na naman ni Father Fidel, na nakikipagrelasyon ka raw para magbigay ng kaligayahan dun sa taong karelasyon mo. Kaya kapag nag-asawa ka, huwag yung sarili mong kasiyahan at kaligayahan ang isipin mo, kundi isipin mo kung anong ikaliligaya ng asawa mo. At kapag masaya ang asawa mo, sigurado magiging masaya ka. Dahil ang babae naman ay nire-reciprocate lang niya ang lahat ng binibigay ng isang lalaki. Bigyan mo ng pang-grocery. Hindi naman groceries ang ibibigay ng asawa mo sa'yo, kundi full meal na. Lutong pagkain na, masarap na pagkain. 'Di ba? Bigyan mo siya ng pangpaayos niyang ng kanyang sarili.
'Di ba pagdating niya, hindi naman sarili niya ang inuna niya. May binili rin siya para sa'yo. Kasi gano'n, kapag iniisip mo ang asawa mo, pihadong iisipin ka rin niya lagi. Kaya bago tayo mag-isip kung anong makukuha natin sa isang relasyon, isipin muna natin kung ano ang kaya nating maibigay. Nawa ay naintindihan nyo ang mga gusto kong ipahiwatig. Muli po ay maraming salamat sa inyong pakikinig sa kwentong ating inihandog ngayong araw. Kung nagustuhan nyo ang kwento ni Froilan, huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe na rin kayo kung hindi pa kayo nakapag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa bawat video at storya na ating i-upload. Kung meron pa po kayong ibang storya na hindi pa nakikita o hindi pa naririnig, please click the link na nasa inyong mga screens. And syempre rin po, wag pong kalimutan na tumatanggap po ako ng mga sarili nyong kwento ng buhay na nais nyong ibahagi dito sa ating channel. Ang gawin nyo lang ay mag-email lamang po kayo sa mamamiacdo0317@gmail.com. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Ako po ang inyong nag-iisang Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.